Ito yung totoong magandang balita mga kababayan. I think napuno na yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Bakit niya Mr. Maravillas? Sino man hindi mapupuno sa nangyayari sa ating bansa na tuloy-tuloy ang pagsasamantala ng mga price manipulators, mga smugglers, hoarders po ng bigas. Kaya ipinag-utos na ng ating Pangulong Bongbong Marcos ang tuloy-tuloy na salakay, raid sa mga warehouses ng mga suspected smugglers and hoarders. Ito yung balita, mga kababayan ngayon. PBBM orders to continue warehouse raids versus rice smugglers, hoarders. Yan po. So this is a very good actions na ginagawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos ngayon. But before kong ibigay sa inyo mga kababayan yung kwento, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video. At wag na rin po ninyo mga kababayan na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy ang pag-unlad ng ating ekonomiya para sa bagong Pilipinas. What? Baka niya Mr. Maravillas narinig yung sinabi mo sa programa mo ng ating Pangulong Bongbong Marcos na dapat tuloy-tuloy yung raids, hindi yung paminsan-minsan lang na ginagawa ng Bureau of Customs. Hindi naman siguro po. Talagang naisip ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kasi po, nakikita niya, namimihasa talaga yung ating mga rice hoarders and smugglers. Kaya lang Mr. President, sabi nga natin dito, ang problema, yung mga kasama mo po sa Department of Agriculture, hindi man naniniwala na may kartel. Si Leocadio, I think Mr. President, mas matutuwa yung ating mga mamamayang Filipino at para na rin sa kabutihan ng inyong mga programa sa DA. Kung siguro, i-overhaul po ninyo yung Department of Agriculture kasi karamihan yata dyan po, hindi man magkasundo sa mga paliwanag. Kontra-kontra yung mga statements ng inyo pong mga opisyal. Si Leocadio tapos si Zumbilya, magkaiba po, magkasalungat yung kanilang mga sinasabi. Una, sabi, walang shortage sa bigas. Tapos, sabi ng isa naman, may shortage. The same hearing ng Kongreso doon sa budget ng Department of Agriculture, hindi sila magkasundo sa kanilang mga statements. In words, ito pong si Leocadio, di man naniniwala po na kayang ibaba yung presyo ng bigas sa 20 pesos. What? Di ba? Pinapaiya po kayo. Kaya sabi nga natin, nagkakaroon tuloy ng bala yung mga critics po ninyo, yung mga dilawan, yung mga anti-Marcos forces, para umatake po sa inyo. Pero itong ginagawa ninyo ngayon, maganda po ito, na nag-utos po kayo ng continuing operations. So ito yung balita ngayon, published by the Presidential Communications Office mismo. President Marcos Jr. has ordered the Bureau of Customs to continue its warehouse raids to quell hoarders and illegal importers of rice. Yung importante kasi dito po, Mr. President, alam ninyo, na involved din po yung mga smugglers kasi wala man po sa kanilang nakukulong. Wala pang nakakasuhan. Wala pang nakukulong. Dapat siguro may makasuhan at makulong. Other than yung kumpiskahin po ninyo ng gobyerno yung mga smuggled rice. Then tama yung inyo pong desisyon na ito ay ibenta na lang
doon sa mga kadiwa centers na inyo pong in-establish sa murang halaga. So sabi rito mga kababayan, in a press briefing in Malacanang kahapon, BOC Commissioner Bienvenido Rubio said that the BOC is doubling their efforts to hunt down illegal importers of agricultural goods by validating all warehouses, particularly on imported rice. Hindi ko nga din po, Mr. President, maintindihan kung bakit kailangan pa niyang utos galing sa inyo. Hindi gumagalaw yung mga taga Bureau of Customs kung walang utos galing sa palasyo. Di ba po, Mr. President, regular function yon ng Bureau of Customs? Kaya napapaisip yung ating mga mamamayang Filipino, baka may mga sabuatan talaga. You just imagine, kailangan pa na nandun yung presence ni Martin Romualdez, yung Speaker of the House, para lang sila mag-raid. Ano yon? So sabi rito mga kababayan sa balita, as per the directive of the President, ang gagawin po natin is we will validate all warehouses that are storing imported rice, and then upon validation, we will issue letters of authority to conduct inspections on these warehouses, sabi po ni Rubio. So ngayon lang gumagalaw yung Bureau of Customs kasi may utos po sa inyo. Pero the past year, parang malamlam yung kanilang pagtatrabaho po. Kung hindi pa lumitaw yung mga controversy, kung hindi pa tumaas ng tumaas muna, tinamaan na muna yung ating mga consumers before silang gumagalaw ngayon. So di ba nakaka-insulto yung ganun po sa inyong opisina mismo? Lumalabas, without your orders, hindi sila gumagalaw. Iyon ang nangyayari ngayon. So sabi rito, he also gave updates on the agency's efforts where he reiterated the recent surprise inspection in rice warehouses in Bulacan. In a recent service of a letter of authority, we served 3 letters of authority against 3 warehouses reportedly utilized in storing imported rice located at the Intercity Industrial Complex, San Juan, Balagtas, Bulacan, sabi po ni Rubio. Ito yung ni-raid na mga warehouses, mga kababayan, kung saan discover yung more than 200,000 na sako ng bigas worth more than 500 million, 505 million pesos po. Na ang sabi po ay tinatago lang doon, hindi man nilalabas. Hoarding po. Kaya umabot na ng 60 pesos per kilo po. Nagagalit na yung mga tao. At napapahiya yung ating administrasyon. Imbis po na bumaba yung presyo ng bigas, lalong tumaas. Ayan tuloy, parang pinagtatawanan na mga kababayan ng mga critics yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Siguro, Mr. President, pag naulit pa to, na nagpabaya sila po, itong mga taga-DA at saka mga taga-Bureau of Customs na hindi nagiging consistent sa kanila pong kampanya laban dito sa mga smugglers, hoarders, pagtatanggalin na po ninyo para tapos na. Palitan po natin ng mga totoong gustong maglingkod sa ating mga mamamayang Filipino. Kung hindi po, magbabackfire po ito lahat sa inyo pong leadership. Sabi rito sa balita, Rubio assured that cases will be filed against perpetrators if proven that the owners and operators of the said warehouses are at fault. Siya nawa po, Mr. Rubio. Babantayan namin kung talagang totoo yung mga sinasabi po ninyo. He also mentioned that the ongoing collaboration of BOC with the Department of Justice on the filing charges against smugglers who have been apprehended. Doon po sa mga nakasuhan, tuloy-tuloy naman po kaming nagpa-file ng kaso. And now we are in close collaboration in coordination with DOJ para mapabilis yung pagsampa ng kaso at pag-file ng charges against the smugglers. Smugglers po na nahuli natin
na na-identify natin. Pangalanan po ninyo, pag na-file na po ninyo ng kaso, dapat i-publish po ninyo kung sino itong mga smugglers dito sa ating bansa. At kailangang ipurso ninyo hanggang makulong po sila. Baga naman pagdating ng oras na pawalang sala kasi yung kaso mahina. Pag yung kaso mahina dito sa mga smugglers, iisipin ng mga tao ang malakas yung lagay. What? Di ba? Pag may na yung kaso po, alam na, ang malakas yung lagayan. Nakalusot eh. Di ba? Baga lang gusto niyo po itong i-try. Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po sa mga pulses and affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong i-try. Ning siya Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang po kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.